Nag-program tayo ng maaga puntang work. So, mag-live na tayo. Para makasunod ng iba. Live na po tayo. Maiksi lang po ito. Maiksi. At mababaw lang. Dahil marami ang maging mga preachers po. Hindi nila manguya dahil sobra daw lalim. Samantala, ang totoong tao ay may kaisipan ng Diyos. Ang totoong Kristiyano may kaisipan ni Kristo. Ang totoong tao, anak ng tao, ay Diyos ang katauhan. Siyang nakikitang larawan ng hindi nakikitang Diyos. So, sa kalamidad na ito, nakapaligid. Kung ano-anong dito sa Australia, kung sino pa naturukan ng vaccine, siya pa nagkaroon ng blood clot. Diyan sa Pilipinas, marami nagsasabi, kahapon na may in-inspection ako barko. Puro sila Pilipino. Kung kailan daw nagkaroon ng vaccine, saka daw dumami ang COVID. Sinishare ko sa kanya, sabi ko, kung ano iniisip mo, yan ang mangyayari sa'yo. Parang wala siya narinig. Kung iniisip mo kahapon na dumadami ang COVID at marami namamatay, at sa pagkasabi mong marami namamatay, mukhang sinasali mo sarili mo at pamilya mo, yan ang mangyayari sa'yo. So kung ating pag-uusapan na ang buhay sa mundong ito ay ang kaisipan mo sa puso mo, hindi maniniwala ang tao. Maraming preachers hindi rin naniniwala. So tingnan natin ang buhay natin kung tama ang principle. Na lahat ng uri ng buhay dumadaloy lang sa puso. At kung ano iniisip, imagination, kamalayan ng puso, yan ang kanyang buhay. Pero babalik tayo sa reliyon, babalik tayo sa denominasyon, sekta. Na tayo tao lamang, umaasa lamang sa Diyos. Tatawagin natin sarili nating minister. Tatawagin natin sarili nating servants of God. Dahil tayo ay nagsiserve sa Diyos na hindi nakikita na hiwalay sa atin. So, iksiyan natin at babawan natin. Punta tayo sa Matthew chapter 7. Tingnan natin kung mapulot naman ito ng iba. Andiyan na dalawang dalaga natin. Si Ate CJ, si Ate Sheena. Nagahan ko para yung masusunod ay makasunod at aalis ako eh. Punta tayo sa Matthew 7 verse 21. Simulan natin sa verse 21. Hanggang actually putulin natin hanggang 23, tapos simula tayo sa 24 ulit, verse 24. Verse 21 muna tayo. Tingnan niyo po ito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Paano maganap ang kalooban ng Ama na hindi mo nakikita at nasa langit? Paano maganap ang kalooban ko? Hindi naman tayo nagsama. Hindi ko naman sinasabi sa iyo kung anong kalooban ko. Lalo pa ang Diyos. Isang tao ka lamang.
paano maganap ang kalooban ng Ama, ng Diyos, na naglalang ng langit at lupa. Kung hindi kung tao lamang at walang hinagap ng pagka-Diyos ang ating kaisipan. Verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Nag-prophesy sa pangalan ni Jesus. Pwede tayo mag-prophesy sa pangalan ni Jesus anytime, 24 hours a day. Pwede tayo manghula sa pangalan ni Jesus. Pwede natin inlangin maging ang mga hari sa mundong ito. Naalala ko isang kapatid natin, babae, Amerikana, 2 beses pumunta sa Pilipinas. Nang hula, nag-prophesy na maging presidente ang ating kapatid. Isa ako sa kanilang masigasig na mga ngampanya. Pero 2 beses tumakbo, nangulilat ang ating kapatid. Halos lahat naniwala na siya ng sunod na presidente dahil yun ang sabi ng hula. Pwede natin gawin yan. Marami na manghuhula, mag-prophesy. Well, naman natin dahil gustong-gusto rin natin masabi na tayo ay may kamalayan ng Diyos. Mayroon tayong, sabi niya, relasyon sa Diyos. At gusto natin siyempre mapansin din. Lalo pa ang marami sa atin, tayo mismo nagsasabi na tayo propeta. Pinangangalandakan pa natin sa ating mga social media kung ano-ano. Si prophet ganito ako. Si apostle ganito ako. Well, ang tao kasi hinubog sa kakulangan sa pansin dahil hindi niya kilala kung sino siya. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Alam mo, Diyos, di po gumagawa ang palayas ng demonyo. Ang Diyos po, hindi nang huhula. Hindi rin siya gumagawa ng makapangyarihan na bagay. Hindi po siya gumagawa. Dahil siya po ang pinakamakapangyarihan. Pag suminya sa daliri niya, kahit ikaw pang pinuno ng lahat ng demonyo sa mundong ito. Pag dinuro ko ng daliri ng Diyos, ikaw man si Satanas, masusunog ka. Hindi pa siya gumagawa. Katauhan ng Diyos ang kapangyarihan. Hindi siya gumagawa ng kapangyarihan. Makapangyarihan gawa. Hindi! Pag nandiyan ang presensya ng Diyos, lahat ng kapangyarihan nangangatog. Tatakbuhan palayo. Kaya wag natin sabihin sa Diyos, gumawa ako ng makapangyarang bagay sa pangalan mo. Nagpalayas ako demonyo. Alam mo kung anong una nating palayasin? Ang demonyo ng kamalayan na nililibing ang ating tunay na pagkataong Diyos. Yan tuloy natin palayasin. Dahil tulog tayo hanggang ngayon. Maraming tulog. Ni magbasa ng manual, wala silang pakialam. Pag may sakit ng kamag-anak,
Iyak sa Diyos. Pag pinagaling ng Diyos, talikuran ng Diyos, walang bumabalik sa Diyos. At pag bumalik ang demonyo ng sakit, lalo pang malala, iyak-iyak sa Diyos. Walang utang na loob. Hindi mo pwedeng lukuhin ng Diyos. Pakinggan niyo mabuti ang pagkasabi ni Jesus. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipaghula kami sa iyong pangalan. Ang Diyos hindi nanghuhula. Hindi nagpapakasay ang Diyos. Pag sinabi niya, kahit mali, matutupad. Mali man sa paningin mo, magaganap yan. Yan ang Diyos. Dahil siya ay nadideklara sa simula ng lahat ng wakas. Nanghula kami sa pangalan mo. Ito mga tao lamang. Ito mga natural men. Mga reliyoso. At sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo. Oh, if you have faith in my name, you shall cast out demons. Yes. Dahil tao ka pa lamang. Yan ang kailangan lang ng tao para magawa ang gawain ng Diyos ay manampalataya. Naniwala. Pero ang sabi niya dito, sa verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Paano mo ganapin ang kalooban ng Ama na nasa langit? Kung hindi, ang kaisipan natin ay kaisipan ng Ama. Anong malay natin sa kalooban ng Ama? Kung hindi rin lang kaisipan niya ang tangan-tangan natin. Anong malay natin sa kalooban ng Ama? Iyak tayo, Lord, pakita mo kalooban mo sa akin. No, kapatid. Dumating na si ako nga. Upang ang magnanakaw, mamatay tao at mangwawasak ay wala ng karapatan sa iyo at sa akin. Dahil nakita na siya. May buto at laman na siya. Nakita ang kapuspusan niya sa lupa at ang kaisipan ng kapuspusan na ito, kaisipan ni Kristo Jesus. Yan ang gumaganap ng kalooban ng Ama. Pero reliyon lang tayo, kapatid, sa panahon na ito. Hindi basta-basta ang kalaban, kapatid. Nakikita niyo naman. Ewan ko kung nagigets niyo ako. Verse 23, at kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan. Pag sinabi hindi kilala, hindi ka isa. Hindi karugtong. He who is joined unto the Lord is one spirit. Yan ang kilala ni Kristo na may katawan at buto na ikaw at ako ang kanyang buhay, ang buhay mo. Saan natin binabaon ang ating buhay na totoo? Tapos magpapanggap tayo, magkukumahog tayo, magpapakahirap tayo. Pakita na nakakapagpalayas tayo ng diablo sa pangalan niya. Manampalataya, manampalataya, manampalataya. Upang makagawa ng maraming gawang makapangyarihan. So what? Basahin yung mga apostol. Pagkatapos nila maging disipulo, naging apostol. Tingnan nyo kung may nabasa kayo doon na nagpakitang tao man na. Nung disipulo sila, pinunta nila may sakit, pinalayas ang sakit, ang demonyo doon sa bata, tulungan sila palayasin, hindi nila napalayas.
Dinala ngayon ng ama, ang anak niya doon kay Jesus. Sabi ni Jesus, dali mo rito. Pinalayas ni Jesus. Espiritu ng epilepte. Possession ng karumaldumal na demonyo. Pagkatapos, lumapit ang mga disipulo na may pananampalataya. Pumilit na magkaroon ng pananampalataya. Panginoon, bakit hindi namin mapalayas yun? Ginawa naman namin ang lahat. Pinagsisigawan namin sa pangalan mo, pero bakit hindi lumas? Sabi ni Jesus. Sa Tagalog kasi iba ang pagka-translate, pero sa King James sabi niya, because you have no faith. Wala kayong pananampalataya. Kahit disipulo lang kayo, kung may pananampalataya kayo sa pangalan ko, mapalayas niyo. Pero naging apostol si Kuya Pedro. Dumaan sila ni Kuya Juan doon sa Gate Beautiful. Nakita at kilala nila lumpo na 40 taon na namamalimos. Walang abog-abog na sinabi niya, tumingin ka sa amin. Ginto at pilak, wala ako, pero meron ako. Buhay Kristo. Buhay Diyos! Bigay ko siya. Kaya siguradong lumpo na yun, isa sa mga masugid na buto at laman ni Kristo. Sigurado ako. Maging si Nicodemus, kung babasahin ninyo sa history sa Google, kasulat doon si Nicodemus naging bishop ng Church ng Lord. Matapos niya na makita kung paano ang buto at laman ni Kristo gumanaw. Nung sila yung mga disipulo pa lang, mga estudyante, tuwan-tuwa sila bumalik kay Jesus. Pinadala sila dala-dalawa, 70 sila. Bumalik sila kay Jesus. Tuwan-tuwa, pagaling ng may sakit. Kababalaghan, himala sa kanila yun. Pero, nung naging apostol na, anino ni Pedro, hindi siya nagpalayas ng demonyo. Nagtatakbuhan pala yun, demonyo. Pag nandyan na sila. Hindi po nagpapalayas ng demonyo ng Diyos. Pag nandyan ka, malayo ka pa, kapatid. Malayo ka pa. Nangangatog ng demonyo. Dahil alam niya, kasama ka ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Nung nilalang natin sila bilang mga anghel. Nagrebelde sila bago pa tayo baba sa lupa. Ginawa nilang demonyo ang kanilang sarili. Kaya kung alam mo kung sino ka, alam nila kung sino ang naglalang sa kanila. Lumalim na naman. Wala tayong magagawa. Ito nang kamalayan natin eh. Verse 23, at kung magkagayoy, ipahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangagkilala. I never knew you. Ay siya nangabing knew, kaisa. Sabi sa unang Juan 2, I write unto you, fathers. Sinusulatan ko kayo, mga ama. Ito mga apostol. Ito mga nagkaroon na ng buhay Diyos, buhay Kristo. Dahil sabi niya, nakaisa, you knew, kilala mo ang siyang nung sa simula pa. Kasi sinabi niya Jesus dito, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Biro mo nagpalayas ng demonyo. Kung titingnan mo anong ginagawa.
Nag-prophesy sa pangalan ni Jesus. Nagpalayas ng demon sa pangalan ni Jesus. At marami mga wonderful works daw ang ginawa. Tapos sabihan sila ni Jesus na, hindi kita kilala. Hindi kita kaisa. Bakit? Bakit? Tingnan mo sa verse 24. Sa verse 24 na tayo, sana mapakinabangan natin ang aral na ito sa gabing ito. Kaya't ang bawat dumidinig sa aking mga salita, tingnan mo dito sa King James Version, ang pagkasama niya, therefore. Ang ibig niya sabihin ng therefore, sa makatuwid, pag sinabi ng therefore, may pinatutungkulan yung mga nauna niyang sinabi. Sa makatuwid, therefore. Kung ganun, dahil dito sa mga sinabi ko, sa verse 21 hanggang 23, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Sabi niya, pag narinig mo ito, sinabi ko, tinawag ko pa rin silang katampalasanan ng ginawa nila. Bakit katampalasan ang ginawa nila? Isip-isipin mo. Sikat-sikat ka sa ministry. Daming napagaling. Daming natulungan. Pero tingin mo, celebrity ka na. Hindi ka na makausap ng ordinaryong tao. Dahil mataas na ang iyong pagkatao. Iba ka na sa kanila. Kaya pa nag-seminar ka, may bayad na. At hindi ka pwede lapitan basta-basta. Ano mo minsan, marami hindi nakakapuna. Marami. Ng espiritu ng kayabangan. Espiritu ng celebrity status. Minsan, may tumawag sa akin dito sa Australia, isang pastor. Graduate siya ng isang kilalang universidad dyan sa atin. Pilipino siya. So, kaya Tagalog ko siya. Ini-English niya ako. Sabi ko, Pastor, pwede ba mag-Tagalog ka? Mas matatas ka mag-Tagalog dahil Tagalog ka, ako Bisaya. Alam mo, sagot sa akin, nakasanayan ko na English . Tapos napapanood ko siya sa mga preaching niya. Ang mga members niya, ilan-ilan din lang. Hindi siguro alam kung anong tamang grammar. English ng English. At mapupuna mo ang espiritu ng kakapusan, kakulangan ng pansin. Nakabalandra ang mga mukha sa timeline, sa loob. Nasaan? Yan sinasabi ni Jesus, katampalasanan. Nabubuhay tayo sa espiritu ng karnalidad kahit sa harapan ng pulpito. Kaya mapansin tayo. Malaman na tayo edukado, magaling mag-English. Hindi dahil magaling ka mag-English, kapatid, matalino ka. Hindi. Nandito ako sa Australia, puro Inglesero sila. Maraming hindi matalino. Kasi ang English, lingwahe lang. Pag doon ka lumaki, di Inglesero ka. No? Pwede na nga hulugan, marunong ka mag-English, matalino ka na. Mga kapatid, kung kayo ay katulad ko noon na ganyan din, mayapang, kulang sa pansin, please, alisin na natin. Hindi porque nakapagpagaling tayo, nakabuhay tayo ng patay, akala mo iba na tayo. Akala mo celebrity na tayo, na pag may dumating sa church na mahirap, magbabasura, nababahuan na tayo, ayaw natin malapitan siya. Please,
maawa ka sa sarili mo. Ano sabi ni Jesus? Verse 23. Basahin mo. At kung magkagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakihilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayong manggagawa ng katampalasanan. Nagkaroon na ng maraming membro. Nagkaroon ng maraming pera. Celebrity na siya. Basahin mo si Jesus. Kung ganyan si Jesus. Na may buhay Kristo. Kaya sabi ni Jesus, therefore, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino. May tinatag ang kanyang buhay sa ibabaw ng bato. Ano ang bato? At lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Nakatayo sa ibabaw ng bato. Nakatayo ba tayo sa buhay Kristo? Kilala ba natin sarili natin na lahi tayo ng Diyos? Meron ba tayong insecurity pa? Kailan patunayan pa natin sa taong bayan na tayo magaling? Na makapangyarihan tayo? Kailan magyabang tayo sa harapan ng kapatiran? Na ganyan kayo, bakit hindi kayo katulad ko? Mas matalino ako. Balik-balik lang ang turo nyo. Kapatid, please. Ang matalino, wise man daw, ay kapag ang buhay Kristo, buhay Diyos, ang ating kamalayan katawan, walang insecurity. Natutulog ka sa gitna ng bagyo. Mahimbing ang tulog mo sa gitna ng COVID. Bakit? Alam mo, ikaw, pamilya mo, ministry mo, nasasakupan mo. Hindi sila pwede lumapit. Di mo kailangan sabihin sa buong mundo na iba ka. Ikaw ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. Yan ang rock, bato. Wise ka raw pag ganyan. Wise daw tayo. Matalino daw tayo. Kaya na ba natin tanggapin na galing talaga tayo sa Diyos? Nung binaba tayo sa mundong ito, hinubog tayo ng lahi ng unang Adan na tayo tao lamang. Kulang sa pansin. Kailangan magpasikat. Kailangan pakitang tao. Magsalita ng akala natin kung sino tayo matalino. Hindi na tayo makapagtagalog. Ang iba naman, hindi marunong English ng English naman. Mali naman na ang grammar katulad ko. Pinagpipilitan naman English para mapansin din siya. Katampalasanan sa ni Kristo. Dahil ang Kristyanismo, kapatid, basahin mo sa Bible. Hindi nga nasulat, pero alam ko, nagparal siguro si Kristo. Tingnan mo kung nagtapos si Jesus sa kolehiyo. Oo. Pumunta sila sa Egypt. Bumalik mga 12 taon. Bago dumating 12 taon, kailangan makapunta sa sinagoga para madeklara siya. 12 years old na siya. Mahal nag-aaral din si Jesus doon. Malay natin nag-aaral din sa Israel. Nagbabasa siya ng scripture Pero ang Kristyanismo, kapatid, ay Espiritu. Elohim. Ang Diyos nagkatawang tao. Ang kaisipan ng Diyos. Malayo langit at lupa kaibahan
Sa matatalino, sabi niya, katalino ng tao, kamangmangan ng Diyos. Isang maruming basaan ang katalinuhan ng tao. Kaya maraming hindi makapaniwala sa mabuting balita dahil para sa kanila kamangmangan ito dahil matalino sila. Katampalasanan sa ni Kristo. Tampalasan, alam yung tampalasan. Maring hindi nyo alam. Tampalasan. Kaya dito sa verse 24, ang sabi niya, pag narinig mo rong sinasabi niya, at ginawa mo, katulad ka raw, anong ginawa mo? Paano masabing narinig mo? Hindi lamang ito sinasabi ni Jesus. Marami siya sinabi. Narinig natin, nabasa natin. Nagawa ba natin? Ang gawa. Ano ang gawa? Sabi niya sa unang mga talata dito sa Matthew chapter 7, sabi niya, makikilala tayo sa ating mga gawa. Sino makakakilala sa atin? Ang demonyo, anghel at ang Diyos. Makikilala nila. Kung ang gawa natin, kapatid, gawa o bunga ng kakulangan ng pansin. Kaya napakayabang natin. Mas marunong pa tayo. Doon sa nagbigay lamang sa atin ng tsansa makapasok sa ministry. Kilalang kilala tayo ng kadiliman, kapatid. Yung mga gawa natin. Ano mong gawa? Action mo lang, pananalita mo. Punadong-punado ka kagad. Pananalita. Hindi nakakapuna marahil ang iba ng anointing o kayabangan. Katalino ng tao o katalino ng Diyos. So, iwan ko sa inyo kung paano humalata ng gawa. Pag narinig daw natin ang kanyang mga salita at sinagawa, ang salita po niya, katauhan niya. His name, His word, ang salita niya, ang pangalan niya, ay katawan niya. Pag sinagawa natin ang mga salita niya, ibig sabihin lang, inangkin natin na kung ano siya, ganun tayo sa mundong ito. Kung tayo ay sinabihang buhay nating Kristo, at buto at laman tayo ni Kristo na kapuspusan ng Diyos. At yan ang nananalaytay sa ating ugat. Sabi niya, wais ka. Dumating man ang bagyo, anumang COVID ang darating sa paligid mo. 1,000 ang mga tumba sa kaliwa mo, 10,000 sa kanan mo, tatanawin mo lamang sila. Dahil hindi sila makakalapit sa iyo. Akala kasi na marami. Sulat-sulat lang yung sinabi doon. Kala na maraming Kristiyano, haka-haka yun. Ngayon, napapatunayan natin sa COVID na ito. Di pa rin tayo magigising, kapatid. Sabi dito, verse 25, at lumagpak ang ulan at bumaha. Bumabaha ba ang COVID sa Pilipinas, sa buong mundo? Ulan ng kapahamakan. At umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon. Hinahampas ka ba ng kung ano-anong chismis, haka ng sanglibutan na nakakamatay sila?
Hindi ba tayo ang salot sa kamatayan? Hindi ba natin natatandaan na tayo ang tagapagwasak ng kamatayan, ng libingan? Dahil tayo ang nakikitang larawan ng Diyos. Tayo ang kapuspusan ng Diyos. Hindi ba natin mapanghawakan man lang ng 10% ng Hosea? Hindi ba natin ang panghawakan? Isulat niyo ulit. Sa King James Version. Pakatandaan natin. Hosea 13:14. Tayo ang salot sa kamatayan. Hosea 13:14. Tayo ang takapagwasak ng libingan. Ibig sabihin, walang saysay ang libingan. Walang laman. Bakit? Dahil ang buto at laman ng Diyos nahayag sa sanglibutan. Walang paimbabaw. Magalit na kayo sa akin. Ipangangalandakan ko dahil ito aking katawan. Buto at laman ako ni Kristo. Magalit na ang lahat ng preachers sa akin. Ako ang kapuspusan ng Diyos na nakikita sa mundong ito. Ako ang salot sa kamatayan. Ayaw ba nung kapatid? Lumagpak man itong sinasabing ulan ng kalamidad. Verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap. Paano masabing hindi niya ginanap? Sinabi na sa Bible, napakalinaw. Ang daming beses sinabi. Nang hiwaga na ito itinago sa lahat ng panahon at lahi. Si Kristo sumasa inyo. Si I am. Pag-asa ninyo sa kaluwalhatian. Pag-asa sa kaniningan ng Diyos sa mundong ito. Pagkatapos sinabi, pag nahayag ang buhay Kristo natin, mahayag din tayo sa kaluwalhatian. Pero pag hindi natin sinagawa, paano may sagawa? Paano mo nga malaman ang sinasabing kalooban ng Diyos? Wala ka namang loob na Diyos. Paano may sagawa? Kung hindi mo pinaniwalaan ito, na ikaw at ako, hindi tao lamang. Kalinaw-linaw sa verse 26 ng Genesis chapter 1. Dalangin natin ang tao na ating larawan at katulad. Hindi ka lang larawan, nakikita ang Diyos sa mundo, katulad ka ng Diyos. Kaso mo nagising tayo, wala na tayo sa paraiso. Kaya sabi niya, verse 26, at ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang buhay, ang kanyang bahay sa buhanginan. At lumagpak ang ulan, at bumaha, at umihip ang mga hangin, at sinampas ang bahay na yaon, at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Preacher ba tayo, kapatid? Nangangaral ba tayo ng Biblia? Ngayon tingin natin sa ating sarili, tao lamang, takot kay COVID, takot kay demonyo, takot kay sakit. Dahil narinig natin ang salita ni Kristo pero hindi natin ginagawa. Sabi mo, hindi, nangangaral ako. Nagpagaling pa nga ako na may sakit Palayas pa nga ako ng demonyo Nanghula pa ako Nag-prophesy ako. Prophet ako. So what? Tanungin kita. Naisagawa mo ba ang kalooban ng Ama? Yun na nga yun. Paano masabing kalooban ng Ama na gawa mo?
Ano ba ang loob ng Ama? Di ba ang Ama ay Diyos? May kalooban ba siya? May kamalayan ba siya? May imahinasyon ba siya? May pagkakilala ba siya sa kanyang being, sa kanyang katauhan? Ano pagkakilala mo sa katauhan? Hindi ba tao lang? Matalino, may PhD, may master's degree. So akala mo na isagawa mo ang salita ng Diyos? Hanggat hindi natin naging kamalayan na ang buhay natin ay si I am, hindi natin na isagawa ang salita na Diyos. Dahil ang salita ay Diyos! Pag naisagawa natin, kapatid, sinong COVID? Anong kalamidad ang pwede lumapit man lang sa'yo? May mga example tayo. Pawis ni Pablo. Pinahiran siya ng panyo, dinala sa mga may sakit. Nagsigaling. Nagpalayas ba siya ng sakit? Hindi. Pawis niya, kapatid. May DNA ng Diyos. Dinala doon sa mga may sakit, nagsigalingan. Yan ang Diyos. Anino ni Pedro? Nagpalayas ba ng demonyo? Dumaan si Kuya Pedro. Tinamaan ng anino. Takbuhan palayo ang mga demonyo. Yan ang Diyos. Yan ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ginto at pilak wala ako. Yung meron ako. Bigay ko siya. Yan ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kaya dumating ang panahon na si Pedro ipako. Dahil sila ay apostol. Kailan nila patayin bilang first fruit of the Spirit. Sabi ni Pedro. Nung pinako akong Panginoon, tinatuwa ko siya 3 beses at tumilaw kang manok. Pero ngayon, ipako mo ako. Pero patiwarik. Dahil hindi ako karapat dapat mapako katulad ng aking Panginoon. Higit! Ipako mo ako! Sinusunog ang isang apostol. Nakagapos sa poste. Sa paanan niya, sinilaban ng mga kahoy. Sumisigaw pa rin, tanggapin niyo ang Panginoong Yesus. Siya lang daan, katotohanan at buhay. Hanggang sa nagnas sa katawan, hanggang sa bibig, naagnas na, nasunog na, nagsasalita pa rin. Dumating ang baha, kalamidad, kapatid. Naramdaman ba nila? No. No. Yan ang mga anointed. Para sa iyo at sa akin, kaya sila nangamatay. The first fruits of the Spirit. Para pag namunga sila, aanihin natin, we're more than conquerors. Basahin mo nga sa Hebrew. Basahin mo sa Roma 8. Kung sinabing, we are more than conqueror. Basahin natin. Sinabi bang conqueror? Alam niyo yung conqueror? May kaibahan sa conquerors. At Sina, anong kaibahan ng conqueror sa conquerors? Sabi dito ni Pablo, minsan kinakot lang natin ito, akala natin si Kristo na ito. Lahat to si Kristo. Hirap to sa electronics. Puti pa dito sa Bible ko, kahit luma, alam ko kagad. Pag binuksan itong Bible ko, talagang kahit kailan hindi ako. Tama sa 37. Ng Roma.
Kapatid, matatapos na ako. Huwag kang magalala. 6:30, tapos na tayo. Roma 8:37, pakibasa, sabi dito, Nay, in all these things we are more than conquerors. Conquerors. Marami. Nangangangker through Him that love us. Alam mo kung bakit nasabi ni Pablo dito? Dahil dito sa verse 36. As it is written, for thy sake, sa pamamagitan mo, for thy sake, dahil sa iyo, we, marami kami, we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nice! Yan sa Tagalog. Kinangker nila ang dapat mong pakinabangan ngayon, kapatid, ng mga first fruits of the Spirit. Ito, mga apostol. First fruits of the Spirit. Gaya na nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa na patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito ay tayo higit na sa mga mapagtagumpay. More than conquerors. Ibig sabihin, hindi ka na nangangangker. Sila ang nagkangker para sa atin. Bakit na sinabi rito, sabi sa King James Version, we are accounted as sheep, mga tupa. Nakakatayin, papatayin. Bakit? Sa Romans ito, kapatid. Verse 36. Punta ka sa 23. Romans 23. Ito, may guide ako dito sa Bible. Kundi talaga ako pwedeng hindi ako pwedeng dayain talaga eh. Pagdating sa Bible ko, talagang hindi ako maliligaw. Kahit mahal na mahal ko itong Bible ko. Tandang-tanda ko pa kung saan ko binili ito. Dito sa 23, sabi niya rito, at hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Tayo na may sisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukup na dili iba't ang pagtubos sa ating katawan. Hindi nila naranasan, hindi nadanas natin ngayon kaluwagan ng buhay. Nangagutom sila dahil sila ang unang bunga ng Espiritu ng Diyos. First fruit of the Spirit nakalagay dito. Kaya huwag tayo basta-basta umangkin ng mga posisyon, kapatid. Dahil hindi naman natin kayang pangatawanan. Huwag natin sabihin na apostol tayo. Kung hindi naman natin kayang sunugin, lagarin, mula, alam mo nung nilagari sila, itong paa, dito sa paa nilagari, hanggang sa ulo. Kung hindi mo kayang, kapatid, huwag mo tawagin sarili mo apostol, ha? Oh, come on. Huwag tayo kulang sa pansin. Okay? So we are more than conquerors. Dahil may nag-conquer para sa atin. May sabi ng Panginoon, sa verse 26 ng chapter 7. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito ay hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang at tinayo ang kanilang bahay sa buhanginan at lumagpakang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin ng kalamidad at hinampas ang bahay na yaon. Ang katawan natin minsan hinampas ng stress.
Tapos pinahintulutan natin may stress hanggang sa tayo magkasakit. Bakit? Narinig natin salita ng Panginoon. Ayaw natin. Ang iba galit pa pag sinabi ang buhay mo, Diyos. Galit sa greater truth. Ayaw ko mangaral ng ganun kalalim. Gusto ko mababaw lang. Tama na ito sa akin, mababaw lang. Tama na ito! Tama na rin na magkasakit ako. Tama na may stress ako. Tao lamang ako. Ngunit anong mangyayari at bumagsak at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Magalit man ang buong mundo sa akin, ipangalandakan ko pa rin. Lahi ako ng huling Adan. Lahi ako ng Diyos. Dahil sa kamalayan ito, nagawa ko ang kalooban ng Ama. Dahil ako ang ambassador ng Ama. Ikaw rin, kapatid. Hanggat hindi natin narating ang kamalayan na ito, puro tayo pagkukunwari sa buhay. Ang buhay punong-puno ng pagkukunwari. Ang ministry, ang Kristyanismo, punong-puno ng kakulangan sa pansin. Pera dito, pera doon. Hingi dito, hingi doon. Paawa ipek dito, paawa ipek doon. Kapatid, walang buhay Diyos na ganyan. Pakiusap. Isa buhay natin ang bato nating buhay. Our life is the rock. Cornerstone. Hindi tayo tao lamang na nasa ministry para tayo ay magkunwari na nagpalayas tayo ng demonyo, naging prophet, gumawa ng maraming makapangyarihang gawa. Sabihin sa atin ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit? Ang buhay ko na nasa iyo, ayaw mo isa buhay. Ang sinabuhay mo, ang buhay kulang sa pansin. Hindi po natatakot ang demonyo diyan. Pag dumating ang baha. Kita mo mga preachers natin, marami. Pakinggan mo mga salita. Pakinggan mo ang kanilang mga tinuturo. Mag-ingat kayo sa COVID. Sumunod tayo. Dahil sinabi sa Old Testament, tama yan. Magtago tayo. Dahil sa galit ng Panginoon. Ano? Ikaw ang nakikitang Panginoon. You will know them by their fruit. Kung paano dumodoble, nag-i-increase ang kasalanan sa mundong ito. Much more. Sabi doon sa Roma, ang grace, ang divine influence, banal na pagkahawa ng Diyos, nag-i-increase lalo. Kung dati, cancer lang napapalayas mo, ngayon, bubuhay ka ng patay, kapatid. Dahil maraming pinapatay ang kasalanan niya. Huwag tayo magsalita. Palayas tayo ng demonyo, ng pagaling na may sakit, ng hula, ng prophesy. Kung hindi natin mapaniwala na tayo nakikita ng Diyos sa mundong ito. Darating at darating. Kung hindi tayo magbago na kaisipan, hampasin ka ng COVID. Tapos ka kami. Marami nagtuturo, huwag paturok ng vaccine. Paano ako makauwi? Kung di ako magpaturok. Dahil mayroong vaccine visa. Well, pinagsisikapan ko, ma-transport ako. Wala akong panahon mag-meditate. Pero darating yung panahon. Yan ang pakialam ko sa vaccine. Hindi ako tinatablan na lason. Bakit ako matatakot ngayon? Buhay ka nga ng patay eh. Tatakot ka sa vaccine. Bakit? Sinabi ko rin dito, di ba? Sa live natin. Na noon pa, na perfect na nila ang microchip. So ano kung may microchip?
No weapon formed against us shall prosper. Wala. Hindi tayo tinatabla ng lason. Malinaw sinabi ni Jesus. Sa mga sumasampalataya, palang yun ha? Sa pangalan niya. E paano pa kung ikaw na ngayon nakikitang siya? Talk to me. Alright? Gusto ko lang susugan ito sa sarili ko rin. Pinagdidiinan ko, pinagsisigawan ko sa puso ko na ganito ako. Alam mo, isa sa pakinabang ko sa paglalay, ako mismo, na tumitibay. Ako ang una kong kinakausap. Dahil kung hindi ako magla-live, hindi ako magpipreach, sigurado manlulupay-pay ako. Kaya pa kahit may nakikinig o wala, tuloy ako. At una, give, it shall be given back to you. Press down, shaking, running over. Golden rule, kapatid. Magbigay ka na magbigay, magsalita ka na magsalita ng mabuting balita, greater truth. Ikaw ang unang makinabang, kapatid. Sabi nga na Ate Rica, 5 minutes lang. Naging 12 minutes. Sarap kasi. Kailan natin ibigay? Simulan natin, kapatid. Ang rock, ang bato, ay ang buhay nating Kristo, kapuspusan ng Diyos. Ayaw mo? Bahala ka. Pero narinig mo na ilang beses. Pag hindi mo pa rin sinagawa, nakaabang si kamatayan sa labas, kapatid. Bumalik ka sa tunay mong katawan. Darak! Si Kristo Jesus. Father, salamat po sa gabing ito at nasaway mo uli kami at napaalalahanan na ikaw ang rock na aming buhay. Ikaw ang matibay na kanlungan. We dwell in the secret place of the Most High, and we abide under the shadow of you, Almighty Great I Am. No weapon formed against us shall prosper. And every tongue that rises against us, we condemn. Because our righteousness is your righteousness. Our life is your life. We are your fullness bodily. Great I Am. Aba, Daddy, salamat ulit. At ang dugo namin ay dugo ng kordero ng Diyos. Banal. DNA mo. Salamat ulit. We give you all the glory back to you, the dominion. Sa pangalan ng aming totoong buhay, the rock, si Kristo Jesus. Amen. Father, thank you. Angels of God, mga anghel, tuloy ang trabaho niyo. In Jesus' mighty name, we dispatch you. Guys, I have to get ready. Punta ko sa work ulit. Magdamagan ulit. Okay lang. Diyan tayo lumalakas. Sundan nyo naman ako. Ha? You have a wonderful evening. I love you guys. See you tomorrow.